Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. PNP Senior Correspondent Police Lieutenant Colonel John Sinda at Patrolwoman Fe Octaviano, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Lalaki na nakumpiskahan ng mga matataas na kalibre ng baril at mga bala sa Zamboanga City. Dalawang high-value individual nahulian ng kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa Pampanga. At top 1 most wanted person sa kalaboso at sa kasong statutory rape at rape through sexual assault sa Isabela. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang kinaguriang top 1 most wanted person provincial level sa isinagawang operasyon ng mga otoridad dahil sa kasong statutory rape at rape through sexual assault sa San Manuel, Isabela. Ang pagkakahuli sa sospek ay isa lamang indikasyon na walang lugar ang anumang uri ng krimen sa ating komunidad. Ibabalita yan ni Patrolman Erwin Calaus. Arestado ang isang top 1 most wanted person provincial level sa isinagawang operasyon ng San Manuel Police Station sa bayan ng San Manuel, Isabela noong ika-29 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Rogelio C. Natividad, Chief of Police ng San Manuel Police Station, ang suspect na alias Randy. Naaresto ang suspect sa pinagsanib na pwersa ng tracker team ng San Manuel Police Station, Provincial Intelligence Unit, Isabela Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit 2, Provincial Intelligence Team Isabela West, at Isabela Police Provincial Mobile Force Company 3rd Platoon sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape at rape through sexual assault na inisyu nito lamang ika-24 ng Abril ng Presiding Judge Regional Trial Court, 2nd Judicial Region, Branch 23, Rojas, Isabela, na walang inirekomendang piyansa para sa kasong statutory rape, habang 200,000 naman ang piyansa para sa kasong rape through sexual assault. Kaagad na inimpormahan ang suspect sa kanyang mga karapatan bilang akusado at dinala sa San Manuel Police Station para sa dokumentasyon at disposisyon bago ibalik sa korteng pinagmulan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolman Erwin Calaus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Erwin Calaus. Samantala, nasa kote ng mga otoridad ang isang lalaking most wanted person na may patong-patong na kasong kriminal sa Orbis Tondo, Pangasinan. Narito ang balita mula kay Police Corporal Rafi Veloria. Naging sabihin na pwedeng mo sa'yo lang sa konti. Napatanggalin mo sa abogado. Lalaking may patong-patong na kasong kriminal at kabilang sa most wanted person sa bayan ng Orbis Tondo, Pangasinan ang tuluyang nasa kote ng mga otoridad sa Barangay Pagal, San Carlos City, Pangasinan nito lamang ika-30 ng Abril taong kasalukuyan.
Kinilala ang sospek na si alias Popoy, 40 taong gulang, walang asawa at residente ng Barangay Piswak, Orbistundo, Pangasinan. Ang operasyon ay sinagawa alinsunod sa warrant of arrest na nilagdaan ni Honorable Magnolia V. Cayetano, Presiding Judge, RTC Branch 56, San Carlos City, Pangasinan, kaugnay sa mga kasong attempted murder, frustrated murder at murder na walang kaukulang piyansa. Ang sospek ay nasa kustodiya ngayon ng Orbistondo Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita lamang na hindi natitinag ang paninindigan ng mga alagad ng batas sa pagtupad ng kanilang tungkulin, lalo na't papalapit na ang national at local elections. Hinihikayat naman ng Philippine National Police ang publiko na patuloy na suportahan ang kanilang mga inisyatiba at magkaisa tungo sa mas ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Viloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Viloria. Nasabat ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang sospek sa ikinasang buy-bust operation sa Bildera 2, Barangay 193, Pasay City. Patrolwoman Mika May Bahiwag sa report. Naaresto si alias Bob sa isang matagumpay na buy-bust operation sa pinagsanib na pwersa ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station at PIDEA. Isinagawa ang operasyon sa No. 217 Road 4, Pildera 2, Barangay 193, Pasay City. Nakuha mula sa suspek ang 15.3 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 104,040 pesos. Kasama rin sa nakumpiska ang isang rectangular case, aluminum foil, pakete ng mga walang lamang plastic sachet, buy-bust money, digital weighing scale at isang Oppo cellphone. Dinala ang suspek sa SDEU para sa dokumentasyon. Ang ebidensya ay isusumiti sa SPD Forensic Unit para sa pagsusuri. Ihahain ang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 sa Pasay City Prosecutor's Office para sa inquest proceeding. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, ako po ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Mika May Bahiwag sa report. Sa mas pinaigting na kampanya kontra illegal na droga, binunot at sinira ng mga otoridad ang nadiskubring taniman ng marijuana sa Cayapa, Bacun, Benguet. Yan ang tinutukang balita ni Police Master Sergeant J4 Dionisio. Bilang pagpapaigting ng kapulisan ng Benguet para maging illegal drug-free ang probinsya, matagumpay ang sinagawang marijuana eradication sa Cayapa, Bacun, Benguet nito lamang Mayo 1 taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Joseph Bayungasan, Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office, ang matagumpay na operasyon ay dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng Bacun Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Benguet Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit 14 at Philippine Drug Enforcement CAR. Ang operasyon ay nagresulta sa pagdiscovery ng plantasyon na may kabuuang lawak na humigit kumulang na 120 square meters at may nakatanim na 600 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 120,000 pesos. Bagamat walang nahuling cultivator, pinunot at sinunog ng mga operatiba ang nasabing marijuana plants at ang sapat na sample ay dinala sa Regional Forensic Unit para sa qualitative test. Ang operasyon na ito ay naayon sa Plan Binadang Gabot ng Benguet Police Provincial Office na naglalayon na maging illegal drug-free ang probinsya bilang pagsuporta sa whole of the nation approach ng kasalukuyang administrasyon upang maging illegal drug-free ang ating bansa. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant J4 Dionisio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Dionisio. Napanatiling ligtas at maayos ang pagdadala ng mga election paraphernalias dahil sa pagbibigay ng mas pinaigting na seguridad hatid ng NARA PNP sa NARA Palawan. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Ana Rose Guadagna. Nasa pangalaga na ngayon ng Commission on Election
ang kagamitan na nakatakdang gamitin sa May 12, 2025 national and local elections sa bayan ng Nara, Palawan na naihatid nitong huling araw ng Abril taong kasalukuyan. Lulan ang mga election paraphernalias ng isang F2 logistic truck kung saan ito ay sinigurong ligtas na maihatid sa Comelec office sa pamamagitan ng pagpapaigting ng seguridad ng mga tauhan ng Nara PNP. Kabilang sa mga gamitang ito ang 61 automated counting machine, 60 baterya at isang consolidation and canvassing system o CCS kit. Patuloy umano may kipag-ugnayan ang pulisya sa pagbabantay upang matiyak ang kaligtasan ng mga election paraphernalia na gagamitin sa nalalapit na halalan 2025. Mula dito sa home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patroluman Ana Rose Godanya, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ana Rose Guadagna. Nagresulta sa pagkakasamsam na mahigit na kalahating milyong pisong halaga ng shabu ang isinagawang operasyon ng mga otoridad laban sa dalawang high-value individual sa Barangay Benedicto, Florida Blanca, Pampanga. Narito ang report mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw. Umabot sa 510,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga na isinagawa ng mga tauhan ng Florida Blanca Municipal Station sa Barangay Benedicto, Florida Blanca, Pampanga. Kinilala ng mga otoridad ang dalawang suspect bilang high-value individuals dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa ilegal na bentahan ng droga. Kapwa sila walang trabaho at matagal nang minamanmanan ng mga pulisya. Nasamsam mula sa mga suspect ang humigit kumulang 75 gramo ng hinihinalang shabu, marked money, isang itim na sling bag at isang black Honda Click 125 na motorsiklo na ginamit umano sa transaksyon. Dinala na sa Florida Blanca Municipal Police Station ang mga suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel J.C. D. Maandal, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, ang pagkakaaresto ng mga ito ay nagpapakita ng patuloy na determinasyong tapusin ang kalakalan ng ilegal na droga sa lalawigan. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na droga sa rehiyon, alinsunod sa mga direktiba ni Police Brigadier General Jean S. Fajardo, Regional Director ng Pro-3. Patuloy namang magsasagawa ng mas pinaigting na operasyon ang Pampanga Police Provincial Office upang masugpo ang kriminalidad at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Ipinatupad ng Philippine National Police ang matinding maximum tolerance sa pagdiriwang ng Labor Day 2025 sa lungsod ng Maynila. Yan ang balitang hatid ni na Police Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz at Patrolwoman Reynalyn Tanguia. Sa pagdiriwang ng 2025 Labor Day. Sa anong inspirasyon na mensahe masasabi nyo sa ating mga kababayan na nagsasagawa kayo ng kilos protesta? Sa ating mga kababayan na of course nagsasagawa ng kilos protesta ay pinakikiusap lang namin na sana maging mahinahon po sila. Although may mga karapatan sila na magpahayag ng kanilang mga malayang pamamahayag ng kanilang damdamin, ito po ay may kaikibat na responsibilidad na dapat pong sundin. The moment po na mabiolate tayo, mabiolate yung batas or yung responsibilidad po na dapat nilang sundin ay andito po yung kapulisan para sila po ay arrestuhin natin for the violation of that law. Sir, baka meron ang gustong sabihin sa ating mga kapulisan na inspirasyon na mensahe dahil madaling araw pa lang siya, talagang nandito na sila at upang mapanatili ang seguridad nitong pagdiriwang ng Labor Day. Sa lahat ng membro ng NCRPO, gampanan natin ng tunay ang ating isinumpaang tungkulin
And let us always observe to, of course, observe maximum tolerance at saka respeto natin ang karapatang pantao ng mga kababayan natin na nagsasagawa ng kanilang rally. And at the same time, alam nyo naman na, alam ko na alas 4 pa lang, andito na kayo. Huwag kayong mag-aalala. Sasabayan namin kayo na andito. At sa ganon ay tumaas ang inyong moral. At of course, hindi namin kayo iwan dito. Maya-maya lang, lilipat ako doon sa US Embassy para tingnan din natin yung mga ibang kasama natin na nakadeploy. Karagdagan din, gusto kong ipaalam na may mga kasama rin tayong augmentation coming from Region 4A at saka sa Region 3 sa mga regional directors doon. Maraming salamat sa suporta at kooperasyon na palagi niyong ibinibigay dito sa NCRP. Unang-una, binabati ko po ang lahat ng maligayang araw ng paggawa sa ating mga kababayan na gustong magpahayag ng kanilang mga saloobin, mga issues na gusto nilang ilabas regarding dito sa araw ng dito sa Labor Day natin. Siguro gawin lang natin ng maayos ang ating pagpapahayag ng ating mga saloobin. Let us police our own ranks. Iwasan natin na magkagulo. Siguro ang sa akin lang is sana mairaos natin ang araw na ito ng mapayapa at walang sinumang masaktan. Tropa natin mula sa iba't ibang distrito at maging sa ibang region na nagpunta dito para tumulong itong pagdiriwang ng Labor Day. Tama ka dyan, tayo yung PNP, yung pulis nyo po, pulis ng Pilipino. Kung saan, nandito tayo, nakita nyo ngayon taon-taon ginagawa natin dito. At ito yung ating, sabi nga natin, pag-celebrate natin dito sa Labor Day, kung saan na-expect natin yung ating mga kababayan galing sa iba't ibang grupo ito, mga progresibo grupo, labor group nandito ngayon. At kung saan nagkakaroon tayo ng deployment dito sa atin, sa area natin sa Maynila ng mahigit 3,000. Lahat ito mga 3,000 PNP personnel na ito, naka-deploy ito dito sa mga iba't ibang lugar dito para bantayan natin yung kaayusan, katatagan at sabi nga natin katahimikan ng ating lugar na Nicola. Augmentation coming from Region 3, Region 4, yung ating NCRPO, yung ating RHQ from RMFB natin, nandito rin. At marami tayong tumutulong sa atin dito para katulad ng nabanggit ko kanina, mapanatili natin yung kaayusan, katatagan at kapayapaan ng ating lugar. Sir, hindi maiwasan minsan na katulad ng nakaraan, di ba, nagkasalpukan yung meron tayong isang kasamang pulisyan talaga namang dinumog ng ralista at talaga namang nakitamo ng pananakit. Ano po ang action taken natin, sir, kung sakaling magkaroon ng ganitong senaryo? Maximum tolerance tayo, palaging gano'n naman ang stand natin. Patuloy natin pinapaalala sa ating mga kababayan na patuloy nating nirerespeto yung kanilang karapatan. Kung saan dito sa Manila, meron tayong mga Freedom Park dito. Ito yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Ito yung nagpapakita na yung kanilang karapatan at kalayaan magpahayag ay nirerespeto ng mga kapulisan dito sa lungsod ng Manila. Pero pinapaalala din natin sa kanila na yung karapatan at kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Natin yung ating pinakamataas na pagtitimpi ginagawa natin o maximum tolerance. Pero pag nakita na natin na meron ng hayagang paglabag sa batas, kailangan na nating ipatupad to. Mula po dito sa lungsod ng Maynila at sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Abilin at siyempre ang aming First Commander ng Armed NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At ako naman po si Patrol Woman Renalyn Tanghiak. At ito ang Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Naging matagumpay ang isinagawang Civil Disturbance Management Showdown 2025 ng Police Regional Office 7 na ginanap sa Camp Sergio Osmeña Sr., Cebu City. Ito ay nagdulot ng mas mataas na kahandaan at kasanayan ng mga PNP personnel sa pagharap sa mga sitwasyong may kinalaman sa kaguluhan at kilos protesta. Sa pamamagitan ng mga simulated na senaryo,
at maayos na koordinasyon na ipamalas ng mga pulis ang kanilang kakayahan sa mahalaga at epektibong pagseserbisyo sa publiko. Alamin ang mga naging kaganapan ng balita mula kay Patrolwoman Flora May Azares. 93.57%. The champion with exceptional discipline, tactical excellence, and team spirit. The champion, ladies and gentlemen, for this year is... Matagumpay na isinagawa ang Civil Disturbance Management Showdown 2025 sa Police Regional Office 7 Quadrangle Camp Sergio Osmeña Sr. Cebu City noong ika-30 ng Abril taong kasalukuyan na dinaluhan ng mga piling unit mula sa iba't ibang lungsod at lalawigan ng Rehiyon 7. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ng Police Regional Office 7 kasama ang iba pang matataas na opisyal. Pinagsama-sama ng aktibidad ang mga contingents mula sa Regional Headquarters, Mandawi City Police Office, Cebu City Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion, Cebu City Police Office at Lapu-Lapu City Police Office upang ipakita ang kanilang kakayahan at kahandaan sa pagharap at pagresponde sa mga sitwasyong may kinalaman sa kaguluhan ng publiko, partikular na sa nalalapit na halalan. Sa patimpalak na ito, itinanghal na kampiyon ang Cebu City Police Office CDM Team. Ang CDM Showdown ay hindi lamang kompetisyon, kundi isang mahalagang hakbang sa pagpapaigting ng kahandaan ng mga kapulisan sa pagtugon sa mga civil disturbance habang isinalang-alang ang maximum tolerance, swift response at paggalang sa karapatang pantao. Naging makabuluhan ang pagtatanghal na ito hindi lamang para sa karangalan, kundi bilang pagpapatibay ng tiwala ng taong bayan sa kakayahan ng mga kapulisan na panatilihin ang kaayusan sa gitna ng mga hamon na maaaring kaharapin sa mga susunod na panahon. Mula dito sa Police Regional Office 7, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flora May Azares. Upang mas paigtingin ang ligtas, maayos at tahimik na National and Local Election 2025, naging matagumpay ang isinagawang send-off ceremony para sa pag-deploy ng mga personnel papuntang Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Kaugnay rin ito sa Bangsamoro Parliamentary Election. Narito ang balita mula sa ating mga PNN correspondents. Bahagi ng pambansang inisyatibo para sa ligtas at maayos na halalan, nagtalaga ang Police Regional Office 8 ng 100 pulis sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang suporta sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections ngayong Mayo 12 taong kasalukuyan. Isang formal na send-off ceremony ang ginanap sa Pro 8 Multipurpose Hall sa Camp Roberto Cangleon, Palolete na pinangunahan ni Police Brigadier General J.R. Comigad, Regional Director ng Pro 8. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni PB Gen Comigad ang kritikal na papel ng kapulisan sa makasaysayang halalan sa BARM. Aniya, dapat mapanatiling walang kinikilingan at buong puso sa serbisyo ang bawat pulis upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan. We are mobilizing the dedicated force, ready to serve with vigilance and integrity. To our great electoral boards, as we step up today, remember that you are not just mere representative of law enforcement. You are the stewards of democracy. Ang mga itinalagang tauhan ay sinanay bilang miyembro ng Electoral Board kung saan sila ay magsisilbing katuwang ng Commission on Elections upang tiyaking magiging payapa, malinis at patas ang halalan sa rehiyon. Ang contingent ay binubuo ng mga piling tauhan mula sa iba't ibang unit ng Pro 8 kabilang ang Regional Headquarters. Mananatili sila sa BARM sa loob ng 25 araw upang gampanan ang kanilang electoral duties. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ay tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod sa bayan at mamayan tungo sa maunlad at payapa na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Naging matagumpay ang isinagawang send-off ceremony ng mga augment personnel mula sa Police Regional Office 3, Police Regional Office 13 at PNP Maritime Group para tumulong sa seguridad ng halalan 2025 na ginanap sa Salipada, Cape Pindaton, parang Maguindanao del Norte, nitong Miyerkules, ika-3 ng Abril taong kasalukuyan. Sila ay mainit na sinalubong ni Police Brigadier General Romeo Juan Macapas,
Regional Director ng PROBAR, na nagpahayag ng pasasalamat sa kanilang presensya at kahandaang maglingkod. Ang mga pulis na ito ay magsisilbing miyembro ng Special Electoral Board sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Bawat isa ay sumailalim sa masusing pagsasanay bilang paghahanda sa mahalagang tungkulin na tiyaking mapayapa, ligtas at malinis ang proseso ng halalan sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layunin ng naturang deployment na palakasin ang mga operasyon sa seguridad at tiyakin na ang mga botante ay makakaboto ng mapayapa at walang pananakot. Mananatiling tapat ang mga kapulisan sa misyong nitong pangalagaan ang mga balota at mas pinaigting na presensya para sa mabilis na tugon sa anumang insidente hanggang matapos ang eleksyon. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Julian Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Timbog ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng iba't ibang uri ng matataas na kalibreng baril at mga bala sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Zamboanga City. Yan ang report ng Region 9. Tagumpay ang sinagawang operasyon ng mga tao ng Zamboanga City Police Office kasama ang Zamboanga City Police Station 5, City Intelligence Unit, SWAT at Zamboanga City Police Station 10 laban sa iligal na pag-iingat ng mga baril matapos masamsam ang iba't ibang uri ng mataas na kalibre ng armas at bala mula sa isang hinihinalang suspect sa barangay Zambowood, Zamboanga City. Kinilala ni Police Colonel Fidel B. Portalesa Jr., City Director ng Zamboanga City Police Office, ang suspect na si alias Joey, 59 na taong gulang at residente ng naturang barangay. Siya ay naaresto matapos isilbi ng mga otoridad ang isang search warrant sa barangay Zambowood, Zamboanga City na inisyo ni Honorable Grace Lina P. Gargara Bernardo, Presiding Judge, Branch 17 RTC, para sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakumpiska sa suspect ang 10 unit ng iba't ibang klase ng armas kasama mga bala nito. Sa kasalukuyan, ang naturang suspect at ang mga nakumpiskang iligal na armas ay nasa kustodiya na ng Zamboanga City Police Station 5 para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Pinuri naman ni Police Colonel Fidel B. Portalesa Jr. ang dedikasyon at maingat na pagganap ng mga operatiba sa nasabing operasyon. Ayon sa kanya, napakahalaga ng accomplishment na ito lalo pa at malapit ang eleksyon. Patuloy pa rin po ang Zamboanga City Police Office sa pagsugpo sa mga nais magpalaganap ng kriminalidad at kaguluhan sa Zamboanga City. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Joyce Abiog. Arestado ang 2 drug suspects sa isinagawang bypass operation ng mga kapulisan sa Valencia City, Bukidnon. Patrolwoman Riza Sahonia, ibalitam. Arestado ang 2 drug suspects sa isinagawang joint bypass operation ng Valencia City Drug Enforcement Unit, katuwang ang Bukidnon Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit sa Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Nito lamang Mayo 1 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station, ang mga drug suspect na si alias Kevin at alias Brian na mga residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint bypass operation, bandang alas 8 ng gabi ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng 5 pakete ng hininalang shabu, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao,
Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, maraming salamat sa ating pagkakasama ngayong araw dito sa PNN. At bago tayo po magtapos, kaibigan, muli po ang ating pasasalamat sa Police Community Affairs and Development Group, sa mga opisyales at tauhan nito, lalong-lalo na sa Direktor ng TICAG, Police Brigadier General Marvin Rosaro, at ganoon din po sa Public Information Office sa pamumuno ni Police Colonel Randolph Tuanyo, sa mga opisyales at tauhan nito. At sa Aurora Police Provincial Office sa kanilang Tourist Police Section ng Aurora PPO. Maraming salamat po. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, sa ngalan ng aming butihing direktor ng Police Community Affairs and Development Group, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ito po ang inyong PNP Senior Correspondent, Police Lieutenant Colonel John Sinda. At Patrolwoman Fe Octaviano, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Bawat mamamayan dito sa atin, ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng guminhawa tayo.